by the Assyrians that God allows. Hindi naman ang Diyos ang gagawa niyan eh. Pero papayagan ng Diyos mangyari yan. Okay? Kasi, so, therefore, in this case, no? Tinan po natin, anong ibig sabihin sa gospel, ano? Gawin natin, for being more strict sa liturgical Bible study. Anong word sa gospel refers to eating lambs taken from the flock and calves from the stall? Saan yun? Verse what? 19. Ano dun sa verse 19? Dined sumptuously each day. So yung sumptuously na yon, di ba, naging clear ngayon. Dito, each day. Araw-araw, kare-kare. Araw-araw, merong roast na baka. Araw-araw, may lamb chop, may lamb ganyan, may lamb ganon. Buti tayo, Lamb of God lang araw-araw sa misa. Okay, then, itong dressed in purple garments and fine linen. Saan makikita yan sa first reading? Sige, Cynthia. Comfortably on their couches. Hindi, pag-usapan natin yung damit Yung damit. Saan yan? Sa first reading. Parang wala. Pero saan yan implied? Tignan niyo ang verse 6. How are they anointed? Ayon. Kung ang iyong damit ay purple, kamukha ng mga assumption, very expensive color before. Tyrrhenian mollusk. Galing yan. Dye yan dye. When you speak about having themselves anointed with the best of oil, ang tawag dyan ng mami ko, naku, pusturang-pustura naman. Ay kabango Batangge niya nanay ko Alam niyo ba yung pustura? Sa kanya, sputing. Magkabahay kayo. Sabi ni Cynthia, sputing na sputing. Hindi mo alam, hirap ka, Hindi nyo alam ang sputing, hindi ka matawa. Mga kabataan na to, hindi pa nag-aasawa. Okay? So, well-dressed yan, mga sputing kasi amoy na amoy ang oil. So, pag sinabi mong oil, ano yun? Perfume, hindi yan eau de cologne. Hindi yan cool water. Parfum yan, Chanel 5. Nako, alam yan ni Jenny. Parfum, Chanel 5. Regalo yan ni Angelo sa'yo. Yun ang gusto-gusto ng mami ko Kaya alam ko. Anyway, anoint themselves with the best oils. Somehow, it is together with yung postura. Purple, di ba? Purple fine linen. No? Pero itong lying down in beds of ivory, stretched comfortably on their couches. Wala yan, di ba? Pero, pag sinabi mo, yung word rich man, is it pasok doon, Aldrich? Kung rich ka, meron ka mga couches o beds of ivory, stretched comfortably on, at noon naman talaga, pag kumakain ng mga tao, naka-stretch, naka-recline. Hindi sila nakaupo kamukha natin, naka-recline sila. And therefore, ayan, meron na na-imagine si Ariel. Meron pa silang meron siguro, grapes, ayan, yan. Pampatanggal umay, grapes, okay? Limoncello, di ba ganun? Yan, ako, palagay ko, makausap po dito, ang daming kinakain na ganyan, pambira kayo. Tapos, meron pang musika. Di ba? May harp daw. Meron pang iba silang ini-improvise na instruments.
Mga kutingting, kamukha ng mga whatever na bandurya, whatever. Di ba? Mga flute yan, di ba? Wow. Okay? Ito pa. Saan sila umiinom? Ano sa Tagalog yung bowls? Mangkok. Di ba mga glass ganyan? Ito, mga kalis kalaki yan. Lampas pa sa kalis ng simbahan. Ha? Ganon sila. And therefore, ganon sila uminom. Hindi pwede isang kamay. It has to be two hands. The left and the right. Di ba? So ngayon, last point. Itong sitwasyon ni Lazarus sa gospel, saan yan nakalagay sa first reading? That there is a Lazarus outside, di ba? That is, ang tawag dito? A Lazarus who was at his door, lying at his door. Kita nyo? Lying on beds of ivory. Ito, lying at the door of the rich man, covered with sores, gladly eating his fill of scraps. Di ba? Very opposite. No? Very contrasting. Pero saan ito makikita sa first reading? Ang sitwasyon ni Lazarus. Ayon, collapse. The ill that is happening by the collapse of Joseph. No, merong illness or merong sitwasyon ng something, di ba? Ito, sabi ni sister, yung source. Pero, yung kasamaan, ito, masama ang kondisyon niya. Sabi nga ni Abraham, di ba? Something bad happened to him in his life. Ito, kasamaan ill, yung talaga nakakasama sa population. Kasi Joseph nang pinag-usapan Hindi lang Lazarus bayan isang buong bayan. But they are not made to feel. They are not made ill. Hindi sila nasasangkot or hindi sila parang hindi sila kasama sa ill na yon of the people, no? They do not have the same condition. They are parang kalus, numb, pero I would say hindi sila touched by that by that ill. They are not made ill. And therefore, they don't feel, they don't realize there is an ill in the collapse na of Joseph. Grabe siguro naman to si Cardinal Ambo. I would like to hear this homily na naman. Okay? So, finally, they will first go to exile and their wonton na ang pangalan. Mahirap pala kumain ng wonton, sa Chinese restaurant. Beef wonton. Will be done away with. Saan niya makita sa gospel? Yung kanang revelry will be done away with and they will be the first to go to exile. Saan niya sa gospel? Done away with their wanton revelry. Yeah, I am suffering, whereas you are tormented. Diba? Now he is comforted by God, but now you are tormented. God has done away with your wanton revelry. Shall be done away with by whom? By God. Tatanggalin niya ng Diyos sa iyo. Mawawala yan. Kasi sa kamatayan Sino ba naghahatol na mamamatay na tayo kundi Panginoon lang naman? So, mawawala sa iyo lahat yung iyong katuwaan na yan. Okay? So, ihibla na natin. Ano ang parang thread? Gamitin natin ang Word of God, Huwag tayong mag-imbento ng feel ko, parang na-touch ako dito. Ano yan hindi tamang LBS yan. Ang LBS talaga, pulutin natin sa Word of God ang gustong sabihin ng Diyos.
Di ba? So ano sinasabi ng Diyos essentially sa dalawang kwentong to? Huwag kang magpabaya. Huwag kang magpabaya. Ito next is maging sensitive ka. Negative, pabaya. Sensitive, positive. Yes. Huwag kang maging indifferent. Di ba? Therefore, complacent ang the other word, no? I think the text of indifference, to be sensitive, pabaya, is complacent. And is that an attitude of the rich man? Complacency? Hindi naman siya nakasakit eh. Hindi naman siya na gumawa ng positively, objectively masama eh. Hindi naman siya nagnakaw. Hindi naman siya nanakit. Di ba mabait siya eh. I mean, mabait na tao, di ba? Mabait naman talaga eh. Ito tanong ko, mabuti? Mabuti ba siyang tao? Hindi. Hindi siya nakabuti eh. Hindi siya nakabuti. Mabait siya, pero hindi siya mabuti. Kasi ang kabutihan, merong connection sa kapwa. Hindi lang, ang kabutihan hindi lang para sa iyo eh. Paano ka naging mabuti? Mabait siya, pero hindi siya mabuti. Kasi ang kabutihan, merong connection sa kapwa. Hindi lang, ang kabutihan hindi lang para sa iyo eh. Paano ka naging mabuti? Eh nakabuti ka ng iba. Meron kang ginawang positibo, eh hindi, merong connection kasi ang kabutihan, merong connection sa kapwa. Hindi lang, ang kabutihan hindi lang para sa iyo eh. Paano ka naging mabuti? Eh nakabuti ka ng iba. Meron kang ginawang positibo sa maliit pa. Mabuti ka sa isang taong hikahos, sa isang taong, di ba? Meron kang, yung goodness, good, mabait, kabaitan mo, naging mabuti kasi nakagawa ka ng kabutihan. Ayon. Tignan nyo ha. Sino bang gumagawa ng kabutihan? Responsorial Psalm. The Lord secures justice for the oppressed, gives food to the hungry. He sets captives free. He gives sight to the blind, raises up those who are bowed down, loves the just, protects the strangers, sustains the fatherless. Responsorial Psalm. The Lord secures justice for the oppressed, gives food to the hungry. He sets captives free. He gives sight to the blind, raises up those who are bowed down, loves the just, protects the strangers, sustains the fatherless and the widow. Ito yung hindi ginawa ni rich man. At yung mga nakahilata, na wala ba sila ginagawang masama sa kapwa, pero hindi sila nakabuti. Ay grabe yung nakabuti, ang dami yung ginawa. Oppressed, may justice. Mga lawyer ha? Or judge. Will you give justice to the oppressed? Give food to the hungry. Captives are set free. Sight to the blind. Raising up those bowed down. Mga talagang
kinasusuklaman. Tinaas niya ang dignidad. He loves the just, but He protects the strangers. He sustains the fatherless and the widow. Sa akin, nung pinag-aaralan namin, no, kanina, ng mga seminarista, ginawa ko to sa mga seminarista eh. Nakita namin, ay, andun pala nga ang susi, ano? Yung mabait pero naging mabuti. So, kulang ang maging mabait. Pwede kang mabait, pupunta ka rin sa impyerno. So, Glenn, mabait ka? Mabait ka? Sana sabihin nyo, hindi po, mabuti ako. Kasi pupunta pa rin tayo sa impyerno kung mabait lang tayo eh. Lang eh. Ang kabaitan, talagang essentially dapat have something to do. So walang act of omission. While act of commission, mali, I confess to you, Almighty God, because I have sinned, di ba? Gumawa ako ng masama. And the good that I was supposed to do, omission ang tawag doon. Dapat ikumpisal natin the good that we failed to do. Mas malawak ngayon ang kabutihan kesa sa kabaitan ni Glenn. Di ba? Mas malawak yan. And therefore, ano panawagan ng Diyos sa kanyang bayan sa atin? Ang maging mabuti, sabi ni Evelyn. Meron bang time sa buhay mo na na-feel mo hindi sapat ang maging mabait? Meron bang sitwasyon sa buhay mo na feel mo hindi sapat ang maging mabait lamang? Hinamon ka na gumawa ng kabutihan. Yes? Kayo, nagkaroon kayo ng ganong sitwasyon? Yes? Yan. Magandang gabi po sa inyo lahat. For me, it is important for us to be good to other people kasi of all the things that we have, we should be thankful and we should be grateful. And masasabi mo lang, thank you Lord, not just thank you Lord, kundi dapat ibalik mo yung kabutihan na yon sa kapwa mo. Kasi that will be the only time na na-feel ni God na mahal mo talaga siya. Kasi kapag minahal mo yung maliit sa'yo, yung mga taong maliit sa'yo o hindi mo naman kakilala at hindi nila maibabalik yung binibigay sa iyo, yun yung masasabing pagmamahal na walang kapalit. So, agape ba yung Father? Yan po. So, ang tanong ko ngayon, maganda yung kanyang explanation. Sa bawat isa sa atin, sabihin nyo sa isa't isa, meron ba nangyari sa iyo na nakita mo yung sabi niya na dapat pala, na feel ko na meron dapat akong gawin pa sa hindi makapagbabalik sa akin ng kabutihan ko? Did you have an experience of that sort? Kasi ang tanong ko dito, actualization eh. Sa Bible study, salita ito ng Diyos. Nag-usap-usap tayo. Pero, nangyayari ba to? O nangyari na ba to sa buhay mo? Can you remember na merong time na antig ang puso mo kasi kulang pa sa tingin mo ang kabaitan mo? At hinamon ka ng sitwasyon na maging mabuting tao. Meron? Pakishare na lang. Gusto yung imamic ko pa, wag na muna. I-share nyo lang. Ay, sister, kayong dalawa. Ikaw, Glenn, doon sa isa. Kayo, Doreen, doon sa dalawa. Kayong dalawa. O yan,
The client, the owner of the land, was Ito, si Ariel, makinig na tayo ngayon. Ha? Kuha tayo ng sampling. Some example of what you have shared. Huwag na kayo matakot kayo mag-share kasi senior nyo na di ba? ito, totoo itong experience ko. This is a case, which involves or worth millions of pesos of property. It was referred to me sometime in 2000 or 1999. The client, the owner of the land, was duped or taken advantage, and the 6,000 plus square meters that he inherited suddenly went to a crook. It was manipulated, the title was transferred. Now, this man, the owner, has no money. In fact, parang ang tawag sa amin noon ay doon sa probinsya, parang may something. So, normally kami, wala dito si Panyera, we don't take cases without, is open na sa amin yun to ask for acceptance fee. But yung tao na yon, wala siyang pambayad. But I know that his case is worth taking. Kasi niloko siya. Then, for 17 years, I prosecuted that case. And after 17 years, naipanalo ko. And the court, the case reached up to the Supreme Court, and the Supreme Court finally decided na ibalik yung property na yon. Because that property went to a bank, malaking bank dito, I will not mention the name. But, nung mag-execution na, merong pumasok ng kampon ni Taning. There were 3 lawyers who pretended and also took advantage of that client of mine who asked or who made that client of mine to sign a special power of attorney that my client would pay them 30% of the value of that property. But these 3 lawyers never rendered any amount of service doon sa client ko because from the trial court up to the Supreme Court, I was the only one who prosecuted and defended his case. So, nung mag-execute na kami, ang ginawa niya sa akin, he terminated me as his lawyer. Pinatawag kami ng judge doon at dala-dala niya yung 3 lawyers niya. At tinanong siya ng judge, sino ba ang lawyer mo? Lawyer mo ba si Attorney Subia? Sabi, hindi na. Matapos kong panalunin yung property niya. But I know that man was only a victim of unscrupulous persons. So I find myself suddenly, wala na ako. At hindi ko na nga mahawakan yung title. I was just kicked out. But I know that man was in danger. Not only his property, but also his life. So what I did, I filed a petition for guardianship in order for the court to put him under legal guardianship. But the handler continued to resist. Sabi ko nga sa judge, Judge,
nanganganib ang buhay nito. And you know, yung client ko na yon, while we were trying the case in Quezon City, minura pa niya ako. Minura niya ako. But still, I did not stop. I continued to protect him. But kaya nga lamang, talagang matigas din ang ulo. So, later, nung 2020, namatay. Under mysterious circumstances. After mabenta niya, he signed a deed of absolute sale, ceding all these properties. So sabi ko, hindi ka nakinig. Now, that property is populated by squatters. I know na pagka napunta yung property na yon sa mga tao na yon, na binenta na rin nila, no? Sigurado ka ako kayo, susunugin kayo dito para mapalis kayo. You know, pinag-pray ko talaga yon. Sabi ko sa Diyos, turuan mo ako kung anong gagawin ko rito. Dahil sabi ko, kung ako, pera lang ang kailangan ko, maliit ng 100 million makukuha ko. Pero sabi ko sa mga squatters, kung ibebenta ko man ang shares namin, ang mga kasama ko dito, we will not allow these people, these evil people, to gain benefit. I will sell this property to the government so that the government can build housing facilities for your benefit. Despite ang inabot kong insulto, hanggang ngayon, ilang years na, more than 20 years, wala pa akong nakukuha. I am receiving suits left and right para sumuko ako doon sa pag-protect sa property na yon. But thank God, I am sustained by God to continue to protect those properties. 200 families living in that Pasay property. But ang kalaban ko continued to divide and rule. They continued to, yung iniintriga ako, yung ano namang sinasabi, laban sa akin. But, yun nga, I have not been deterred from doing what is right and good. Because sabi ko rin sa kanila, mamamatay din tayong lahat eh. Pero anong aking proof or evidence doon sa taas? Ito, sabi ko. Mawawala din ito eh. Pero yung goodness, yung charity na ibibigay ko, yun ang tingin kong, yun ang aking ticket or visa for heaven. Thank you. Yan, sana makilala ka ni Pico Soto. Pero, beautiful And I'm sure, because of this, pwede siya maging person of interest, ang tawag dyan Kasi I know of a man that is in the trenches of Sibuyan Island because there are 44 permits to mine the island. No? 44 permits. Ang isang pinaglalaban nila, yung isang very rich with nickel, which is very important for cell phones. And it can destroy 5 rivers and kill a lot of, destroy the kabuhayan of a lot of people. They were so happy because yung obispo, si Bishop Ayuba, diba? First name ni Ayuba,